Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. Nandito naman po ako sa inyo para mag-workshop o magpakita ng video tungkol sa pagbobonsai. So ito, tulad nga po ng sinabi ko nung nakaraan, dadahan-dahanin ko po na ibalik sa dati yung aking mga bonsai na napabayaan na at naging wild na. So ngayon mga paps, ito yung gagawin ko ngayon. Ito po ay red balete na wild na at pinakabit ko po sa bato. So tingnan po natin ang malapitan. Ito po mga paps yung itsura ng aking red balete na pinakapit sa bato. So ang bilis po kumapit sa loob po ng 10 months na pinabayaan ko yan dyan mga paps. Ayan, at kapit na nga siya sa bato. Kitang kita naman natin, pumasok na doon sa mga butas-butas yung kanyang roots, kaya established na po yan dyan. At for sure di na yan matatanggal yan sa bato unless putulin natin yung mga ugat. At tumagos nga rin pala dito sa ground yung kanyang roots. So ngayon i-workshop po natin yan. Papakita ko sa inyo kung paano ko yan na i-restore, magsi-setback po ako mga paps, at branch selection na rin. So kukunin ko muna yan mga paps at ilalagay ko doon sa gagawan ko, pinag-workshopan ko para mas malinaw at mas madali nating maayos. So mga paps, ito na ang itsura niya ngayon. Ayan, tinanggal ko na nga doon sa kanyang pinaglalagyan, tapos pinutol ko na rin yung mga roots na tumagos sa lupa. So kaya po mabilis yung kanyang growth dahil nakarekta na po siya halos sa lupa. So yan na siya, makikita natin paikot, sobrang established na yung kanyang roots. Ngayon dito naman ako mga paps mag-focus sa branching. Sa ngayon mga paps, yan yung front na napili ko. So naumpisahan ko ng mawire yan dati, kaya kung makikita nyo yung mga branches nya medyo naka na sa sides. So ngayon branch selection muna. So unahin ko rito, ito yung front na napili ko. So ito plano kong tanggalin kasi naka siya sa front, naka harap siya dito sa front. So maganda sana dahil malaki na. Pag ito naman yung pinili ko, hindi ko gusto yung itsura ng trunk dito. So dito na lang. Plano kong tanggalin tong part na to na naka dito sa front. So yun, final decision, tanggal nitong branch na nakatutok sa front. Malaki na sana ito mga paps, pero sige lang. Yan, malaki po itong tinanggal ko. So yan na itsura nya. Dito na lang sa sides nakatutok itong branch na to. Linisin natin ng konti. Para pag nag-heal itong part na to ay hindi siya bulgy, hindi magkaroon ng reverse taper. So ayan. So susunod mga paps, pag inikot po natin yan, so kung nakikita nyo po yan, meron ditong dalawang branch na halos magkapantay na. So isa lang ang gusto ko, hindi maganda yung ganyang klase ng branching. So ito lang ititira ko mga paps, itong isa na to. Kasi kung titingnan natin yan sa front, halos di na rin nakikita yung isa pa doon sa likod. Pantay kasi sila. Ngayon tatanggalin ko naman yung isa, nasa ilalim din naman yan, kaya hindi rin naman ganon kaganda at hindi rin masyadong nagagamit. So yan, para isa lang yung may iwan, hindi ganon karaming primary branches. Ayan. Ito
Okay na to rito. Okay na rin to. So ayun siya mga paps, pagdating dito sa taas, ito na yung magpo-form ng apex. Ito yung magiging leader. Itong isa na to, makikita nyo yan, yung malaki na yan, yan yung magiging leader. Tapos itong part na to, gusto ko siyang i-bend dito, ganyan, para maging halos side branch na rin siya. Kasi ito naman dito. So ayun, puputulin ko na to, cut back ko na para maging leader na siya. At magkaroon ng taper, ano mga paps, hindi masyadong lumaki. So usually kasi yung mga nasa upper part ng ating halaman, sila yung unang lumalaki kasi sila yung unang nakaka-receive ng sunlight. Sila yung mas maraming sunlight na nakukuha. Kaya sila yung agad-agad na lumalaki. So dapat putulin natin ang putulin yan. I-trim natin palagi para yung branches sa ilalim ay nabibigyan ng mas sapat na sunlight. So ito lilinisin ko lang, tapos tatanggalin ko na rin itong dalawang branch dito. Makikita nyo itong dalawang maliit na to. Meron na siyang dalawa rito na sa tingin ko mas maganda, tapos meron pang tumubo na mas maliit. So hindi ko po yan kailangan. So yan, tatanggalin ko na nga ito. Malaking bagay po na tinatanggal agad natin yung hindi natin, sa tingin natin ay hindi natin kailangan, para yung energy na imbis na mapupunta sa kanila, mapupunta na dun sa mas kailangan natin. So ayan mga paps, so bago po ako mag trim yan, mag set back, ay iwa-wire ko muna ulit para ma-arrange ko doon sa mas magandang posisyon na gusto ko. So proceed na po tayo sa wiring. So ang gamit ko po rito mga paps ay 2mm wire lang. Bali wala na akong ibang mas malaki. Mas maganda sana kung meron pang 3mm. Di bali pwede na to, doblehin na lang. So marami namang nagtuturo sa YouTube o Facebook kung paano mag-wire. So pwede nyong bisitahin sila mga paps para malaman nyo kung paano. So sa akin, ang ginagawa ko, 2 branches na halos the same size ay winawire ko po ng parehas ng sabay. So sa ngayon, pinaikot ko muna dito mga paps, dito sa main trunk niya, sa trunk, para meron siyang anchor, merong mapagkapitan yung wire. Tsaka ko pupulupot dito sa mas maliit na branch. Tapos itong dulo naman ay iwa-wire ko din naman dito sa kabilang branch dito sa likod. Then dodoblihin ko po ito para ma-wire ko naman itong isa.
Mas maganda mga paps kung parallel yung wire pag magdoble tayo ng wire, para mas malinis din tingnan, ano, para sa aesthetics ng ating halaman. So ayan. So hindi ko na po mga paps ipapakita ng buo yung wiring para hindi ganon katagal. Ipapakita ko na lang yung magiging resulta niya. Ayan na mga paps, at na-wire ko na po sila lahat. So merong part na hindi ko muna winar dahil sobrang liit naman, at saka pinag-iisipan ko kung tatanggalin ko pa yung mga yan. So kung mapapansin nyo mga paps, sobrang hahaba ng branches. Pero bago ako mag-decide kung puputulan ko ba sila, tatry ko muna na i-shorten sila na gamit yung bending ng branches. So subukan natin. Una, dito muna tayo magposisyon. So pwede nating i-shorten yung branches na yan through bending. Actually malambot naman yung ano nito, yung branches, kaya pwede naman natin siyang mabend. Ayan, ito tatanggalin ko talaga to, hindi maganda. Actually hindi maganda itong buong branch na to, pero iiwanan ko muna dyan para mapag-isipan kung ano ang magandang gawin dyan. So since sobrang haba na nito mga paps, puputulan ko na yan. Putulan na natin. Meron namang tutubo yan dyan. Yan, set back na. Then itong nasa likod, i-bend natin ng konti para ma-shorten. So napakalambot mga paps ng materyales na to, kaya napakagandang materyales. Then set back para mag-encourage ng mas maraming tertiary at secondary branches. Ito naman, ibaba ko ng konti para magkaroon siya ng parang cascading dito. Then set back. Ayan. So itong isa, bibend natin papunta rito sa side na to. Then ito, konting bend. And set back. Ito, back branch. Then set back.
yung pagsisetback na yan mga paps ay makaka-encourage din yan ng pag branching ulit, so ng panibagong shoots. So ayan na po yung position ng ibang branches. So dito na lang ako mga paps. Di ba sinabi ko kanina na itong branch na to ay ibababa ko ng konti. So ngayon plano ko na lang siyang lagyan ng guy wire dyan para mahila siya ng ganon. So guy wire mga paps, ibig sabihin maglalagay ako ng wire dito, nahihilahin tong branch na to pababa kasi hindi na to kaya ng wire lang. Wala akong malaking wire, kaya ang gagawin ko guy wire na lang. So paglalagay sa pagbibend nitong branch na ganito, kailangan natin medyo konting ingat. So pwede naman sana nating ikat ito mga paps. Yung iba ginagawa, kinakat yung trunk or yung branch para mas mabilis na i-bend. So since ano naman to, medyo matibay naman itong ano na to, itong branch na to, elastic yung branch niya, kaya subukan natin na ganyan. Yan, dahan-dahan lang baka mag-snap yung branch. So ayan, ang ginawa ko mga paps, yung wire ay pinulupot ko same direction ng wiring niya sa branch, tapos pinulupot ko rin dito sa dulo. Ngayon hihilahin ko ito ng konti. So hihilahin ko lang ito ng konti para mas mabend pa siya. Bend. Yan, dahan-dahan dahil baka mag-snap ang branch. Yun. So nabibend na. So ayan mga paps, kung mapapansin nyo, nadagdagan na yung pagka-bend ng ano na to, ng branch na to. So konti na lang. Yun.
So ayan na po siya, mas naging compact at mas pumaba ng konti. Tanggalin natin tong mga sobrang wire para mas malinis tingnan. Then set back nitong sa taas. Set back muna tayo. Set back din tayo nito. So ayan na po siya mga paps. So mga paps, ito po at natapos ko ng i-wire at i-set back yung mga branches niya. Kung mapapansin nyo po, 3-dimensional po yan. Lahat ng sides merong branch. Yan. At kung titingnan po natin yan top view, wala pong branch dyan na nagpatong. Walang patong-patong yan na branch. At kung titingnan din natin yan, simula sa front, lahat po ng branch dyan, maliban dito sa back branch, ay kita po natin yan. Makikita natin. So subukan natin tingnan top view para maipakita ko sa inyo na wala pong nagpatong dyan na branch. So ayan po mga paps yung sinasabi ko. Kung mapapansin nyo, sa top view makikita po natin lahat ng branch. Kita po yan. Hindi po sila nagpatong-patong. So ayan po. Yan ang ginagawa ko sa pag di-distribute ng branch. Ngayon itong apex na to, yan na yung hihintayin ko na lang na may tumubo ulit. So actually may tutubo po yan. Napaka sustainable at napaka mabilis mabuhay nitong red balete. So ayan po, tapos na po natin ang workshop. So mga paps, tingnan po ulit natin paikot yung ating material. So ngayon ito po yung front na napili ko. So ayan po siya, rock clasping na red balete. Yan po ang naging resulta. So titingnan po natin yung back. Ayan, yan po yung back going to the front. So yun lamang mga paps, maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan po ninyo itong video na to at gusto nyo pang makakita ng mas maraming katulad nitong video, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe dito sa aking channel. At huwag nyo pong kalimutan na i-hit din yung like button at share nyo na rin mga paps para mas lumawak yung maabot ng aking channel. Yun lamang po, maraming salamat at magandang buhay at happy bonsai.